hindi tayo dapat pumayag na gawin tayong ayuda nation. Mga kababayan, yung ayuda sa totoo niyang anyo ay maganda. Subalit, ang ayuda, pag ginagawa mo ng political tool in furtherance or just for your own political aggrandizement, yan ay mali na. Yung ayuda, stopgap measure yan. Stopgap measure yan pag may disaster, pag may kalamidad, pag may nabaha, pag may nasunugan at wala mo nang hindi makapagtrabaho dahil nadali ng baha, pwede ka magbigay ng ayuda. But you cannot make the citizenry dependent on your ayuda. At hindi rin dapat ipinamimigay ang pera ng mamamayang Pilipino ng mga politiko na hasta nila'y pera nila mismo, yung kanilang pinamimigay. I had a talk yesterday, lengthily. Isang grupo sa Iloilo na naka-experience ng ayudang yan. Ang ayuda, at least doon sa ikinikwento sa akin sa Iloilo City, a legal form of hold-up. Kako bakit? Kasi po, magpapapila ng tao. Yung tatanggap ng 10,000, aabangan ng mga tiwaling empleyado ng gobyerno o kaya politiko. Pagkatanggap nila, meron silang dadaanan. Kung 5,000 ang ibinigay sa'yo, soli mo yung kalahati. Hati tayo. Hindi ba't panloloko yan? Ang pinakamasaklap sa buhay nating mga Pilipino, yung mahirap ka na, ginagawa ka pang miserable. Pera mo naman yan. Papipilahin ka ng madaling araw. Tirik na ang araw, tanghaling tapat. Hindi masimulan ang payout. Bakit? Wala pa yung mga lukulukong politiko napapapila, namimigay ng pera Hindi ayuda yan, politika yan. Ngayon, wala akong tutol dyan kung talagang kinakailangan magbigay ng ayuda. But you cannot make that as an economic policy of the government. Again, because there is no societal benefit proven itong ayuda. Ang ayuda, you're just encouraging indolence, katamaran. Yung mga manggagawa, tayo dito, kayo, disqualified kayo tumanggap ng ayuda dahil meron kayong gainful employment. Hindi yata patas yun. Yung gainful employment nyo, hindi rin naman sapat, di ba? Kinakapos pa rin naman kayo Pero meron bang binigay sa inyo ng ayuda, not in the form of cash, but in any other assistance sa gobyerno? Halimbawa, yung mga manggagawa, sa inyo galing yung pondo para sa ayuda. Dalawa lang naman ang pinagkukuhaan ng ayuda Yung buwis na inyong binabayaran, at pag hindi nakasya ang pera ng gobyerno, yung utang ng gobyerno, whether sourced from foreign or local. Nonetheless, yung utang na yan babayaran. Paano mo babayaran yung utang ng national government? Kukunin mo uli sa buwis. Sino nagbibigay ng buwis? Sino ba contributor ng buwis? Yung middle class, yung working class, yung negosyante. Anong binibigay mong protection or ayuda sa manggagawa? Sana man lang, dahil hirap ang manggagawa, nagbabanat kayo ng buto, kayo dapat bigyan ng ayuda Araw-araw gumigising kayo ng maaga para malabanan at makontra yung traffic. Yung karamihan sa ating mga manggagawa, pumipila ho kayo sa terminal ng bus, ng jeep, ng tren, para lang hindi kayo malate. Bakit? Pag nalate kayo, may bawas At pag uwi ninyo, yan na naman, pipila na naman kayo. Haharapin na naman ninyo, bubunin ninyo yung traffic. Pag uwi nyo, pagod na kayo, hindi man kayo makapag-spend ng quality time sa inyong pamilya. Pero walang binibigay na ayuda sa inyo. Sana man lang yung mga manggagawa, bigyan natin ng 1 buwan o 2 income tax holiday. Mauwi nyo ng buo yung sahod ninyo. Sasabihin nila, hindi pwede yan, bawal yan. Bakit? Yung walang kapararakang pamimigay ng pera ng Pilipino bilang ayuda na pinamumukha nilang pera nila, hindi ba bawal din yan? Hindi ba't mas bawal yan? Yung mga middle class, walang itinutulong sa atin ng gobyerno. Yung mga working class, walang itinutulong sa atin ng gobyerno. Panay doon sa targeted section of our society. Yung mga vulnerable, yung mga mahihirap nating kababayan na ginagawa nilang miserable. Minumulye nila, minamanipulate nila para every election, sila na lang ang iboboto. Hindi na sila mawawala sa pwesto.
Kung di man sila, yung misis nila, yung anak nila, yung apo nila, yung kaapu-apuhan nila. Yan ang real intention and purpose of ayuda. That is why I speak strongly against ayuda. Attorney, dito sa Davao, ang ibang mga practices sa pamamahagi ng mga ayuda. Number one, merong mga reklamo na hindi nabigyan dahil walang project number. Yung iba naman is kailangan manumpa na they need to pledge that they will be supporting that specific candidate on the coming election. Hindi ako sasagot kung hindi natin sasabihin kung sino specific candidate yan. To be fair to me, to be fair to everyone, I will not reply to anything anonymous. I am already in front of you. And I know you understand. Respectfully, yes, sir, I will not reply to any hypothetical or conjecture. I will not reply to any anonymous type of question. Please. Okay. Yun na lang po, sir. Yung direct message natin doon sa mga voters. Tanggapin ninyo yung ayuda. Ako na nakikiusap, please. Pag may nagbigay ng ayuda, kunin ninyo. Parang awa nyo na. Pera nyo yan. Pero hindi kasabay niyan ang pagsuko at pagbenta ninyo ng inyong kaluluwa, ng inyong dignidad, ng inyong karakter, ng inyong pagkatao at kinabukasan, wag na kayo, tumanggap na kayo ng ayuda Wag niyong isangla, higit pa ibenta ang kinabukasan ng inyong mga anak. Parang awa nyo na. Dapat bang tumanaw ng utang na loob? Hindi, huwag kayong tatanong. Hindi pera ng politiko yan. Yung totoong pera ng politiko, hindi ho nila i-share sa inyo. Hindi nila ibabahagi yan sa inyo. Mabibilang mo lang yung mga totoong taong kayang magtumulong coming from their own pocket. Pero yung mga politikong namimigay ng ayuda, hindi po nila pera yan. Hindi po nila pera yan. Huwag kayong magpasalamat. Dahil uulitin ko, yung ayuda galing sa taxpayers' money sa mga manggagawa, sa middle class. Sila ang pasalamatan ho ninyo. Sila pasalamatan ninyo. At yung kakulangan po niyan, pera nyo rin po yan dahil utang ng gobyerno yan. Hindi pera yan ni Martin Romualdez, hindi pera ni Bongbong Marcos yan, at hindi pera yan ng mga senador at ng mga congressmen o mayor. Pera po nyo yan. Kunin ninyo, tanggapin ninyo. Thank you, sir. Morning. Sorry. Bog Sabasolo for RPN. Sa pananaw ko ba tama yung naging desisyon ng Kongreso na kunin yung budget ng OVP at